Matapos nga pong hindi sibutin ni VP Inday Sara mga kababayan ang Kongreso sa pangalawang budget deliberation po ng OVP doon sa mga buhaya, ay sunod-sunod naman mga kababayan ang paglabas nila ng mga black propaganda kay VP Sara sa mainstream media. At deliberately po mga kababayan, tinitwist nila ang balita. Siyempre, kasabwat itong mga buhaya sa Kongreso. Kagaya na lang mga kababayan, itong sinasabi nilang notice of disallowance daw ni VP Inday sa DepEd na umaabot daw ng milyones sa mga kababayan. Di ba ang pinapalabas sila sa media? Sabi ng mga congressman, may nakita kaming notice of disallowance sa bilyon-bilyon na daw mga kababayan. Pero ang katotohanan, ang hindi nila sinasabi, pati na sa mga balita sa mainstream media, ay ang disallowance sa ito mga kababayan ay disallowance pala simula pa lang noong 2010. Ilang administrasyon na po mga kababayan. Accumulated po. Binintang lahat nila kay VP Sara. Ganyan po sila maglaro ng kanilang propaganda mga kababayan. Kaya sinagot lahat ito ng kampo ni VP Inday. Pero hindi na doon sa Kongreso. Dito na lang sa media mga kababayan dahil media na lang ang labanan ngayon Kahit pa anong paliwanag mo doon sa Kongreso buo na ang kanilang desisyon mga kababayan na tapyasan ang budget ni VP Sara. Panoorin niyo po. Bukod po dito sa 12.3 billion na notice of disallowance. 12.3 billion pala? Lahat ng mga yan mga kababayan inattribute nila kay VP Sara ha? To think mga kababayan na nangyari pala iyan bago palang umupo si Inday. Office of the Vice President. Meron din po. Pati ito si Chacha Chacha, Charter Chase, DJ Chacha. Anong pinagsasabi mong Office of the Vice President? Sa DepEd yan, ungas. Kung issue na pinalutang itong mga kongresista natin, itong nagdaang hearing. Tungkol naman po dito sa worth 65 million worth po ng mga welfare goods. Diyan pa rin po sa Office of the Vice President. Inilabas po nitong si Representative Jinky Luistro. Ang dami nilang nilabas ng mga black propaganda mga kababayan na alam na nila ang sagot ha. Itong mga kongresista, deliberately mga kababayan, tinwist nila sa balita. Na may mga ilang parang hindi natin masabi agad na irregularity pero merong mga sabihin na natin na halimbawa po itong pilot testing sa Pansarap Buns in Davao City at maging sa Maguindanao. 992 million pesos po ang ginastos dyan. Meron din daw po for rice distribution na ang dami nilang intriga mga kababayan na pakinggan nyo kung ano 600 million pesos at iba pa na mga nabanggit niya. Meron po ba tayong explanation tungkol dito? Opo, thank you Ma'am DJ. Unahin ko lang po yung 12.3 billion. See? 12.3 billion ha? Inattribute nila kay VP Inday mga kababayan. Ano yan 12.3 billion? Nabanggit nyo. I don't think sa OBP po Yes, yan. yes, Baka sir. po Yes, yan sir. yung Opo, lumabas opo. na balita tungkol sa DepEd. Sa DepEd! At alam nyo ba kung kailang panahon yan? Bago pa lang si Inday. Yes, sir. Siguro, Before Sara. so I'll take this opportunity maybe to clarify that also since galing po akong DepEd, although of course I cannot speak for DepEd now. No? But just on the 12.3 billion notice of disallowance, siguro maganda rin pong i-clarify sa ating mga kababayan na hindi po yan attributable to the Vice President per se, no, in totality. Why? Kasi yung 12.3 billion, nung tingnan po namin yan, it's really an accumulation of yung mga natenggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education. Mula pa, perhaps, I think, as far back as 2010. See? 2010 pa mga kababayan, mga notices of disallowance. Hindi pa nga nare-resolve. Tapos ngayon mga kababayan, si VP Sara na inilabas ang notice of disallowance, wala pang isang buwan. Minadali Nag-decide na sila na corrupt. Bias, media pa more. Tapos ito 12.3 billion. Simula pa yan 2010. Pinalabas sila mga kababayan. Nanilamon niya ni Sara lahat. So, kumbaga, yan lang po yung naging aggregate number, no, or figures ng mga notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, yung karamihan po ng ating disallowances ay really at the regional level. Regional level, which is, kung mayroon mang irregularities dyan mga kababayan, yung mga regional heads ang mananagot, hindi si Sara. May iba po ang auditors ng central office sa DepEd.
Iba rin po ang auditor sa ating mga regional offices, division offices. Alam nila yan mga kababayan ay na mga congressman. Alam na alam nila iyan pero deliberately tinitwist nila ang istorya para magmukhang masama si Sara. Pagdating po sa central office, in fact, noong 2023, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance, charge, or Walang suspension, notice of So, disallowance. ang karamihan po niyan, if not in the regions, no, it's really an accumulation lang noong mga pending. So, siguro magandang ma-emphasize na pending, hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw i-address yung notice of disallowance. In fact, naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Pagdating naman po doon sa OVP, I think one of the things mentioned was yung nearing expiry na mga items. Yan mga kababayan, ginawa nila issue na malapit na lang ma-expire. Pero hindi nag-expire. Naipamigay po yan mga kababayan bago mag-expire. Or food items. Para po ma-explain lang natin mabilisan, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-stock ng ilang items just in case magkaroon ng calamity. However, syempre, hindi natin talaga matansya kung kailan magkakaroon ng kalamidad. So yung mga na-stock na yun yung napansin ng COA na maaring malapit na sa expiry. But we just wanted to clarify. Ang issue dyan, kung mayroong mga expired, di ba? Katulad ng mga panahon ni Panot, di ba? Ang daming mga canned goods mga kababayan, pati bigas o nilibing na lang ng DSWD dahil hindi na expire, hindi man lang pinamigay sa mga mahihirap. Na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na-distribute na expired na. Lahat po yan ay na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, we acknowledge that there must be some strategies employed to make sure na hindi umabot na may expire siya. So right now, the OVP naman po has employed strategies para po believe din tayo dito kay Powa mga kababayan, no? Alam niyo ba na kinukutsa siya ng mga loyalustay mga kababayan dahil sa kanyang parang malabampira daw itsura. Pero attorney po yan mga kababayan. Matalino yan. Ang sabi ng mga loyalustay, mga dilawan, pinklawan, malaki daw ang ngipin. Kayo, sungay, buntot ang malalaki sa inyo. Kung makapangutya itong mga ungas na mga kababayan, akala nyo kung sinong ang lilinis, di ba? Pero okay, ito si Puwa mga kababayan, promise, okay yan. Tapos kung inyong pakikinggan talaga ang kanyang mga sinasabi, no? Magalang na magalang talaga mga kababayan. Ayaw ng away, direct to the point. Kung magiging presidente si VP Sara, siguro siya ang magiging spokesperson. Hindi katulad ngayon mga kababayan ni PBBM. Walang spokesperson dahil sabi ni PBBM, ako na mismo ang magiging spokesperson sa aking sarili. Tapos, kung kailangan ng mga comment galing sa palasyo, hindi mahagilap. Talagang masigurado Kutin. na kahit kailangan nating mag-stock, kung hindi man magkaroon ng kalamidad, magagamit pa rin natin sa ibang paraan yung mga food items na yan. And then, I think there was mention of hindi po na-submit yung isang report doon sa submission sa COA. Yun naman po yung tinatawag nating post-activity report. Yung post-activity report actually na-submit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash advance. So hindi doon sa ina-expect ng COA na dokumento. That is why hindi na po nung kinlarify yan sa COA, hindi na po nag-request ng COA ng resubmission. Dahil See? Huwag po kayo mag-alala dyan sa kanilang mga black propaganda sa media mga kababayan dahil alam na alam ni Sara at kanyang team ang kanilang ginagawa. Abogado ang mga iyan Hindi katulad ng iba dyan na naging presidente, hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo, second year college lang. Presidente pa ang tinuhog. Na-submit naman po. So those are the things lang naman po na na-address na po ng OVP at the COA level. See, ano masasabi niyo dito mga kababayan? Etong mga kanilang black propaganda na obviously gawa-gawa lang para sirain si VP Sara. Post your comments below.